Kabayan, ikaw ba may bukol sa katawan? Okay, particular lang ito sa nabasa ko kung ikaw may bukol sa breast, sa lungs, sa colon at prostate. Or kung ikaw ay may bukol sa matres. Kabayan, iwasan mo ang paggamit ng mantika. Sa anong paraan, sir? Bakit siya delikado? Okay, marami tayong mga kababayan dyan na nanghihinayang sa mga mantikang gamit na alam ng malinaw pa. Explain natin, kabayan, ha, kung bakit masama po na gumamit lalo na yung mga kababayan natin dyan na may mga bukol sa katawan. Kung kayo may sobra ng mantika, kahit madami yan, itapon nyo na. Okay? Ang beneficial role, especially kung ang ginagamit nyo vegetable oil, kabayan, mabilis mag-deteriorate yan. Okay? Especially kapag ginagamit nyo yan repeatedly sa high temp. Okay, lalo na yung mga prito-prito na yan. Sa lahat ng klase ng oil, kabayan, meron niyang kanya-kanyang smoke point. May temperature, desired temperature na hanggang dun lang dapat. Karamihan naman sa atin, hindi naman natin tinetest yung oil na yan kung na-reach na talaga yung temperature, hindi po ba? Basta pag uminit, okay, lagay na natin yung ating mga piniprito. Ang repeated kasi, RCOs, repeated heated cooking oil, nakakaproduce yan ng various byproducts na merong yung tinatawag na PHA, polycyclic aromatic hydrocarbons at aldehydes, kabayan. At ito ay well known to be carcinogenic, mutagenic, tumorigenic properties. Kaya iniiwasan yan. Ito, may mga pag-aaral na ginawa sa Sri Lanka, Bangladesh, ayan, mga mahilig sa oil, India, and even Philippines. Naglibot-libot sila dyan. Tiningnan nila kung ano yung mga residue na nakita nila sa mga cooking oil, sa mga street vendors, o kaya sa mga fast food. At ito ang nakita nila, kabayan. Major carcinogenic na PHA. Yung polycyclic aromatic hydrocarbons, kabayan. Isipin nyo to, ha. Meron siyang naphthalene. Ang oil dapat wala yan na kahit trace wala dapat yan. Anthracene, phenanthrene, fluorine, pyrene, chrysene, benzopyrene, benzoanthracene. Yan yung mga identified, kabayan, na na-extract sa mga edible oils na nangunguna Bangladesh. Anong ginamit nilang method dyan? Chromatography and then mass spectroscopy. Sa Pilipinas kasi, kabayan, alam mo ba yung total lang na PHA concentration na ginagawa ng ating mga kababayan na nagko-copra? Coconut ko, kilala yan, kahit itype mo copra in the Philippines. Meron lang naman siyang mababa. Okay, mababa. Respectively, according to, may mga data yung mga yan. May mga values yan. Hindi na natin pwedeng isa-isahin yan. Some of the sun-dried copra, di ba? Yung hinihiwa lang yung copra, tapos nilalagay lang dyan, tapos tinutuklap na lang ng ating mga kababayan. Marami ako nakikita na gumagawa, nagko-copra. Some of the copra na nakolekta nila dyan sa Pilipinas did not contain any detectable PAH. Kaya maganda yan, kabayan, coconut oil and avocado oil. So ito, kabayan, may ginawang pag-aaral sa University of Illinois or Illinois. Ngayon, ang specimen kasi nila is hindi siya human. Okay, daga po siya. Dalawang grupo ng daga na yung kabila, nag-infuse sila ng cancer cells. Okay? Sa may bandang bone marrow. At yung kabila, ganun din. Pero, everyday nag-infuse sila ng used oil dun sa kabilang grupo. Yung iba naman, puro mga bagong oil. At napag-alaman nila, kabayan, 3.5 months, itong daga na na-infuse na itong araw-araw ng used oil, mabilis kumalat yung cancer cells. Kaya nagkaroon sila ng conclusion na hinay-hinay talaga sa paggamit ng used oil, lalo na kung ikaw ay may bukol, okay? O kung ikaw ay may cancer, sa totoo lang. Kasi napakataas ng PAH ng mga yan, kabayan, kapag sobrang exposed at gamit na gamit sa high temp. According sa studies, kabayan, ang pinakamagandang oil talaga, una dyan, coconut oil. Pangalawa,
avocado oil. At pangatlo, olive oil na merong pinakamataas na smoke point. So, isang awareness lang po yan kabayan ha. Kung ikayo nanghihinayang kayo sa paggamit ng gamit ng mantika na ayong itapon dahil parang sayang, kabayan, huwag ka nang gumamit sobra ng oil na yung katamtaman lang ang gamit mo sa oil para hindi sobra-sobra ang oil na gagamitin. Lalo na sa mga kababaihan kabayan ha. Alam nyo, maraming naitatala ngayon tumataas ang cases ng mga babaeng may breast cancer. Ito lang napansin ko dito sa laboratory ha. Kapag ang tao may problema na sa calcium, may problema na sa vitamin D, may problema sa thyroid, sunod ano na yan, dire-diretso na yan, may problema na sa breast, matris, mga ganyan. Lalo na sa kababaihan kabayan. Kaya mag-ingat po kayo ha. Komplikado po ang sitwasyon nyo kapag meron na diyang pumalyang isa. Konektado na po kasi lahat dyan. Okay? Diyan na yung nagkakaroon ka na, for example, thyroid na problema mo, nagkakaroon ka na ng PCOS, mga ganyan, di ba? Nagkakaroon ka na ng mga fluid-filled cysts sa inyong mga ovary. Kaya ingat po kayo. Okay? Maganda ning awareness to na yung paggamit nitong used oil, at least, huwag ka namang hinayang. Ano bang mas panghinayangan mo? Yung kalusugan mo o yung oil na yan na kaya mong bilhin? Okay? God bless everyone. Awareness lang ha. Alagaan po ang kalusugan. Bye-bye.